Ilang oras na lang po mapapaso na ang 24 oras na palugit ng kamera sa dating driver bodyguard ni Senadora Laila de Lima na si Ronnie Dayan. Para po ito magpaliwanag si Dayan sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig ng kamera tungkol sa umunoy illegal drug trade sa Bilibid. At kapag hindi lumutang si Dayan, posible na siyang ipaaresto. At yan po ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sa tingin ng mga kongresista, dapat magsalita na si Ronnie Dayan, ang dating bodyguard ni Senator Laila de Lima. Si Dayan daw kasi na sinasabi na karelasyon ni de Lima noong Justice Secretary pa ito, ang susi para sa alegasyon na kinabang si de Lima sa illegal drug operation sa bansa. Mukhang lahat ng testimonya ay ang tinuturo nga si Dayan. Whether or not alam niya, nakinabang ba siya? Nasapina na si Dayan para dumalo sa pagdinig sa kamera. Pero hanggang kahapon, di ito nagparamdam. Kaya binigyan si Dayan ng 24 oras sa mga kongresista para magpaliwanag kung bakit patuloy niyang iniisnab ang pagdinig. At kapag di pa rin ito nagpakita, pwede na raw i-contempt si Dayan at arestuhin. Pag siya'y na-aresto, siya'y siyempre ikukulong. Through the strength of the Congress, the contempt orders and the contempt powers of Congress. Mahalaga raw kasi ang testimonya ni Dayan. Pero ang mahalaga raw malaman ay kung nakinabang sa umunoy drug money ang senadora. Posible rin kasi wala namang, unang-una, tinatanggi niya. At this point in time, meron ng mga testimonya, meron mga patunay na merong pakinabang somehow. Ang link ni Dayan kay de Lima, ang sinasabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na dahilan kung bakit gusto sana niya ipalabas sa pagdinig ang umunoy sex video ng dalawa. Pero naharang ang pagpapalabas nito dahil bukod sa walang hawak si Aguirre na sex video, marami mababatas ang tumutol dito. Ang isa pang testigo na si Jonel Sanchez na dating AD ni de Lima ang nagsabi sa pagdinig na nakakita ng video. Ilang beses nang itinanggi ni de Lima ang mga akusasyon sa kanya, pero di niya itinanggi ang pagiging malapit kay Dayan. Hindi rin daw totoong bagman niya si Dayan. Hindi rin daw niya alam kung nasaan na ito ngayon. Sibod ba na si Dayan nang hindi niyo alam? Sabi niyo kahapon hindi niyo 100% masasabi kung... Kasi it's always within the realm of possibility. Sa sobra ng ginagamit nila lahat, talagang they're devoting time, resources, manpower, dyan sa vilification, sa demolition. It's a massive demolition job. Anything is possible. Ayon naman kay Aguirre, ipalalagay na raw niya sa lookout bulletin ng immigration si Dayan, mukhang nagtatago na raw ito ngayon para makaiwas sa proseso ng batas. Pagdinig naman ng kamera, nabanggit ng isa sa mga inmate ng Bilibid na siya raw mismo ang nag-abot ng drug money kay nooy Justice Secretary Laila de Lima. Ang dati namang security aide ni de Lima, saksi sa umunoy relasyon ng senadora at driver na si Ronnie Dayan. At mula po sa Batasang Pambansa, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Vicky, hindi ipinakita ang kontrobersyal na video umano ni Senator Laila de Lima sa ikatlong araw ng pagdinig ng House Committee on Justice sa kalakalan ng droga sa loob ng New Bilibid Prison noong Justice Secretary pa si de Lima. Pero nagharap ang Department of Justice ng isang testigo na nagkwento tungkol dito. State your name. Unang sumalang sa mga testigo ang dating security aide ni de Lima na si Jonel Sanchez. Itinanggi niya ang alegasyong bagman siya ni de Lima. Pero ang alam lang daw niya, may relasyon si de Lima at ang driver nitong si Ronnie Dayan. Kapansin-pansin ang sweetness nila. Habang kami ay bumabiyahe papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging sa Sabah. Malala mo ba kung anong tawagan nila? Ni Ronnie Dayan kay Secretary de Lima? Hindi ko lang sure kung love or babes. Hindi man pinayagan ng pagpapalabas ng umunoy sex video ni de Lima, binanggit ito sa testimonya ni Sanchez. Noong taong 2012, habang kami ay nasa Malacanang compound, ako po ay nagulat sa aking nakita. Habang kami po ay nakapark, ako ay tinawag ni Bantam, driver ni SOJ de Lima. Habang hawak-hawak niya ang cellphone ni Ronnie Dayan na naiwan sa loob ng sasakyan, nagulat po ako nang ipinakita ni Bantam sa akin ang video ni SOJ de Lima at Ronnie
na may 2 sex video. Nailang po ako sa aking nakita at hindi ko na tinapos panoorin. Nang pumasok daw bilang security si Warren Cristobal na taga-MMDA, nagselos daw si Dayan. Kalaunan, tinanggal na raw ni De Lima si Dayan at si Cristobal na ang tumayong bodyguard. Nang minsang nagipit daw si Sanchez at humingi ng tulong kay De Lima, di raw siya napagbigyan. Kaya lumapit si Sanchez sa dating governor ng Mindoro. Hindi raw ito nagustuhan ni De Lima, kaya siya tinanggal nito at nagbalik siya sa Presidential Security Group sa palasyo. Humarap din kanina ang bilibid inmate na dating pulis na si Engelberto Durano. Naging malapit daw siya kay Dayan. Nanghiram daw noon sa kanya ng pera si Dayan. Naikwento raw minsan ni Durano kay Dayan ang pagbebenta ng shabu ng kaibigan si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Patungkol naman kay Ronnie Dayan at Jaguar, bandang January 2014, sinabihan ko si Jaguar tungkol sa protection money at naging lubos na interesado si Jaguar sa nasabing alok ni Ronnie. Ibinigay ko kay Ronnie ang contact number ni Jaguar at doon na nagsimula ang kanilang ugnayan. Ayon pa kay Durano, aabot daw sa mahigit 27 million pesos ang transaksyon ni Dayan at Jaguar na dumaan anya sa 3 bank account number sa BDO Bank. Noong November 2014, inutusan daw siya ni Jaguar na magbigay ng 1.5 million pesos cash kay De Lima na nasa kubol daw noon ng komando sa Bilibid. 500,000 pesos daw ang pinaluwal ni Durano. Ang 1 million naman mula sa isang inmate na si Noel Martinez na nagpapa 5-6 sa loob. Pagpasok ko sa opisina ng BTV3, ay nakita ko na naroon din si GB Sebastian at Hans Tan. Inabot ko na kay Secretary De Lima ang kahon na may lamang 1.5 million. At sinabi ko, ma'am, ito na po. Kinuha ito ni Secretary at inabot sa lalaking sumalubong sa akin. Matapos iyon ay umalis ako agad at bumalik sa aking kubol. Habang papalayo ako, nakalingon ako sa kanya, ni Secretary De Lima, at nakita ko na lumalakad siya na parang model. Papunta sa gitna ng puste na bakal sa BTV3, sabay hawak sa puste at sa kanyang scarf at nagsasalita na, okay ba GB? Matapos basahin ang kanyang testimonya, naiyak si Durano dahil daw sa bugso ng damdamin nang sabihin ang mga nangyayari sa Bilibid. Ang alam naman daw ni Joel Capones, ang kapwa inmate na si JB Sebastian, ang lumilikom ng drug money raw para sa kampanya ni De Lima. Si Sebastian daw ang mismo nagsabi nito sa kanya at ipinibida pang malakas siya kay De Lima. Ayon naman kay Nonilo Arile, na inmate din sa Bilibid, naging asset daw si Arile sa Oplan Cronus. Sabi ni Arile na wala ang 65 million pesos in cash ng isang inmate na si Sam Lee Chua. Kasama ito sa halos 300 million pesos na nawala umano matapos ang December 2014 raid sa Bilibid na pinangunahan ni De Lima. Sumulat daw si Arile kay Pangulong Duterte at ikinuwento ang drug operation sa loob ng Bilibid, maging ang mga sangkot dito. To divulge, Your Honor, my identity utilizing by the CIDG through Senior Superintendent Jerry Valeroso as a government asset. May I request, Your Honor, that in my present dormitory, medium security compound, after this, Your Honor, may I request for my transfer to any... Hindi po sa amin yan. Kinumpirma ni Senior Superintendent Jerry Valeroso na asset niya si Arile. Sa pag-iimbestiga raw ni Valeroso, nalaman daw niya ang marangyang pamumuhay ng mga inmates sa NBP Maximum Security Compound at ang operasyon ng iligal na droga. I know for a fact that the drug trade inside the New Bilibid prison is still alive and well inside the medium security compound. When the PNP Special Action Force took over the security of Maximum Security Compound, the drug trade was simply transferred to medium security compound. Dapat bukas ipagpapatuloy ng House Committee on Justice ang pagdinig nito pero inurong ito sa Lunes. Una, dahil haharap ang DOJ sa Senado para sa budget hearing at pangalawa, nasa ospital pa rin ang isang testigo, ang high-profile inmate na si JB Sebastian. Inihahanda na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang mga isasampang kaso laban kina Senadora Laila De Lima at dating DOJ Undersecretary Francisco Baraan at iba pang sangkot sa illegal drugs. Plano ring ipa-freeze ang ilang mga bank account na nabanggit sa pagdinig kahapon sa Kamara. May report ang aming kasama ang si Waywaya Macalma via phone patch.
Princess, matapos ang sunod-sunod na pagdinig sa Kongreso ay susunod na hakbang naman na ginagawa ngayon ng Department of Justice ay ang pagsasampa ng kaso laban kina Senator Leila de Lima, dating Undersecretary Francisco Baraan, Ronnie Dayan at iba pa. Ayon mismo kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, ito na ang susunod nilang gagawin ay ang pagsasampa ng criminal case laban sa mga sangkot sa illegal drugs trade na nangyayari mismo sa loob ng New Bilibid Prison o MBP. Isa sa mga kasong balak isampa ay ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. At sa ngayon ay kanila pang pinag-aaralan din kung pagsasamahin na lang nila ang mga kaso sa bawat individual. Pero kanilang tiniyak na malakas ang kanilang ebidensyang hawak para madiin nga sina De Lima, Baraan, Dayan at iba pang sangkot rito. Paglilinaw naman ni Secretary Aguirre na importante na ma-establish ang koreksyon ni Ronnie Dayan kay De Lima dahil ito'y kailangan sa korte at bilang dating kalihim ng Justice Department ay dapat alam niya ito at ang dahilan nito lalo't siya ay isang abogado pa. Dito kasi mapapatunayan kung bakit labas-pasok si Dayan sa loob ng MVP. Pero bukod dyan ay balak din ipa-freeze ng DOJ ang ilan sa mga bank accounts si Dayan kung saan idinadeposito ang mga nakukolektang umano'y drug money. Dagdag pa ng kalihim, marami pa silang tinitignan na bank accounts at posibleng umabot pa ito sa bilyong piso ng mga transaksyon na nangyayari sa loob ng MVP. At may initial information tayo, Princess, na posible nga maglabas ng lookout order ang DOJ laban nga kina Dayan at De Lima. Pero antabayan natin yan kung ito nga nailabas na ang order nitong lookout order para nga sa dalawa. At ito'y ayon nga kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. At para sa PCB News, ako si Waywaya Macalma.